yun ang mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-uusapan natin ulit itong napakayabang, itong napakasinungaling na si Epipanyo Labrador, ang vlogger na tapang-tapangan. Ngunit ang katotohanan ay support naman. Yun ang maikling reaksyon na ito tungkol sa mga panibagong kasinungalingan. Hindi na bago ito mga kababayan, pero pinakabago na kasinungalingan nitong si Epipanyo Labrador na support mga kababayan. Sabi ko na nga ba sa mga nakaraan kong reaction video na hindi nalalayo na yung pagkawala ng 34 sabongeros mga kababayan ay ibibintang nila kay dating Pangulong Duterte. Ito na, ginawa na ni Panyong mga kababayan. Nagbibintang na naman, kaso nga lang palpak naman yung kanyang mga ginagawang kwentong kasinungalingan. Wala talaga itong kadala-dala. Gumagawa ng kasinungalingan pero nabubuking naman kaagad. Hindi nga niya alam mga kababayan kung ilan talaga yung mga sabongero na nawawala. Hindi nga niya alam kung anong pangalan ng sinasabi niyang suspect na yan. Pawala-wala nga sa kanyang isipan. Kung ikaw ba naman ay may hawak na katibayan, sabi nga niya mga kababayan, may hawak daw siyang matibay na ebidensya. Pero maya-maya naman, sinasabi na naman niya, hindi pa siya sigurado. Sarap kang palimpubukan itong tao na ito. Kasinungaling nito. Kung gagawa ka mala ng kasinungalingan, ayusin mo. Yung hindi ka kaagad nabubuking. Kung sa mga followers mo, sa mga subscriber mo, nagawa mo yan. Yung pinagluluko mo sila harap-harapan, ibahin mo kami, ibahin mo ako. Ang utak mo'y napaka-lagnaw Panyong. Nagbibintang ka kay dating Pangulong Duterte. Asan yung katibayan mo? Ang sabi mo pa, binayaran ni Atong Ang ng milyon-milyon. Ito ngayon ang problema mo. Hindi mo ba alam si Atong Ang ay napakayamang tao niyan? Kayang-kaya kang ipatugis. Kayang-kaya kang ipahanap niyan. Kung sa mga ginagawa mo noon na pagbibintang hinayaan ka, baka kay dito kay Atong Ang, baka dito ka nahahanapin. Liliit ng paliit yung mundo mo Panyong dahil nga sa mga pagbibintang mo na wala ka namang katibayan. Ito na naman mga kababayan. Itong si Epipanyo, porkit nagtatago ito. O tingnan nyo mga kababayan ha. O tingnan nyo. Tingnan mo yung itsura niya. Balot na balot. Yan ba yung taong matapang? Pati kamay nakabalot ng gloves mga kababayan. Yan ba yung taong matapang? Ganyang klaseng tao? Matapang ba yan? Nakakagigil kang hinayupa ka? Magtapang-tapangan ka? Pagtanggal nga lang ng Christmas mo, hindi mo magawa-gawa. Tingnan mo, balot na balot ka. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Kulang na lang. Dapat yung mata mo, takpan mo. Hinayupa ka. Talagang sinisira mo si dating Pangulong Duterte at mga Duterte, si Vice President Sara Duterte. Adik ito mga kababayan, malamang hanggang ngayon gumagamit ito ng droga dahil nga noon nakulong ito. Dahil nga sa paggamit ng pinagbabawal na gamot at panggagahasa mga kababayan. Yan ang lagi nating tandaan, yung mga followers, mga subscribers nito na pumupunta dito sa YouTube channel ko at nagko-komento na mag-one on one daw kami ni Panyong. Paano ko paano makipag-one on one sa akin yan? Sarili ngang anino niya, natatakot yan O tingnan nyo ulit Tingnan nyo ulit yung sinasabi niyong matapang. Yan ba yung taong matapang? Nung isang araw nagbabanta pa ito. Papaluin daw ng baril. Papaluin daw ng 45 yung mga DDS. Paano mo palo kung magtatago ka naman? Hindi ka lumalabas yan sa lungga mo. Ayaw mo ngang magpatuli, hinayupa ka. Dahil takot ka sa kutsilyo. Mamartiliwin ka para matuli ka ng hinayupa ka Ayun ang mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Alam po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, mahigit mga 4 na taon na yata, no? Simula po nung nawala po itong mga sabongero na kung saan panahon po yun ni Rodrigo Roa Duterte, na kung saan po ay si Atong Yang ang Atong Ang pala, hindi Yang. Tingnan nyo, Atong Yang
Sino yung Atong Yang? Hindi mo nga alam. Tapos ang lakas-lakas ng loob mo na gumawa ng sariling kwento. Ito, mahilig to gumawa ng sariling kwento, mga kababayan. O ito, patuloy natin ito. Si Michael yan kasi lagi nasa isipan ko si Atong Ang. So, lumabas po sa pag-iimbestiga, mga minamahal ko mga kababayan, na posible at maaaring madagdagan po ang kaso ni Rodrigo Roa Duterte sa patuloy po na pag-iimbestiga papagkalap na informasyon patungkol po sa mga nawawalang sabongero. Dahil po sa mayroon pong mga pattern, mayroon pong mga malilinaw na ebidensya na nag-uugnay po dito po kay Rodrigo Roa Duterte. So, yan ang mga kababayan, malinaw daw na ebidensya. Saan yung malinaw mong ebidensya? Saan ka naman nakakuha ng malinaw na ebidensya? Nagtatago ka nga, hindi mo nga alam. Pizza nga ng eleksyon, hindi mo nga alam eh. Huwag mo kaming Mayo 13, mga kababayan, sinabi niya. Nung pizza ng eleksyon. Tapos ngayon, mayroon kang malinaw. Mayroon kang alam na malinaw na ebidensya. O ipatuloy natin ito, napakasupot ng tao ka. Kung titignan po natin, mga minamahal ko mga kababayan, yung kanya pong mga kaso na isinampa po doon sa ICC, mahigit 300 na yata, kung di ko nagkakamali, o 300, mahigit 200. So, kung madadagdag po itong kasong ito, so ibig sabihin, kung ang sabongero ay nasa 20 o nasa 30 plus, so mahigit 30 plus yung madadagdag. Tingnan nyo mga kababayan, lagi nang hula. Hindi niya alam. Hula siya ng hula. Nakakahiya ka, puro ka lang hula. Kung hindi ako nagkakamali, ganito. Puro ka lang hula, wala ka namang tama, wala ka namang insakto. Ibig sabihin, wala ka talagang alam. Kung hindi, puro lang kasinungalingang hinayupa ka. O sige. Sigurado ako. O sigurado naman. Pwede po itong gamitin para po mabigyan po ng hustisya yung pagkamatay po ng napakarami mga sabongero kung saan ay may kinalaman po dito. Ito pong si Atong pangalan nito, Atong. Tingnan nyo mga kababayan, hindi niya alam yung pangalan. Yan ba yung may hawak na matibay na ebidensya? Yan ba yung tao na may tumatawag sa iyo magbibigay ng impormasyon? Kung may impormasyon ka man, may hawak ka naman ganyang matitibay na basihan. Nakakalimutan mo ba yung pangalan yan, Panyong? Ultimong pangalan, hindi mo alam, lagi ka na nanguhulog. Tutusukin ko na talaga yung mata mo eh. O, sige, patuloy ka rin. Atong. Okay. Ito na si Atong nawala maya po. Maiisip ko rin. So, si Atong Ang, yun. So, lumalabas po kasi na nangyari itong pangyayaring ito, mayroon pong kinalaman itong si Rodrigo Roa Duterte. Ano mo sabi? So, ibig sabihin, kaya nung panahon niya, kung maalala po ninyo, kaya nga tatawa ako ng mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte, pati ngayon, sabi ng mga patingin nga ng tawa mo, patingin nga ng ngipin mo kung hindi ka ba bungal. Ipakita mo. Ngayon ka muna tumawa. Tumawa ka nga, pakita mo. Napakaingot ng tao na ito. Niloloko niya mga kababayan yung kanyang sarili. Ultimong sarili niya mga kababayan, ginagawa niya. Ginagawa niyang tawag nito, katawa-tawa. Pati sarili niya niloloko niya. Talagang napakatigas o napakakapal ng pagmumukha ng tao na ito. Noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, hindi nakakatakot kasi walang kinikidnap, walang patayan. Ano ngayon ito? Ano yung nangyari sa Sabongero? Na natapos na lang yung termino ni Rodrigo Roa Duterte, hindi pa rin nabibigyan ng solusyon. Yung pagkawala ng napakaraming Sabongero. Sige nga, paano nyo papaliwanag yun? Sabi nyo, walang kidnap na nangyari noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, ligtas ang bansa. Kaya pala mismo, noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, may pinatay mismo sa loob ng Camp Crame. Sa loob mismo.
Sa panahon ni... O nasana yung mga pulis na yon, yung pumatay, di ba, nakulong. Walang tawag nito mga kababayan, walang cover up. Talagang naparusahan yung mga pulis na yon. Ngayon, yung mga pulis ngayon, ikaw yung nakakatawang inayo pa. Hindi pa ulit Ferdinand Marcos Jr. May pinapatay ba sa loob ng Kamkrami? Sa Kamara meron? Sige nga. May mga nawawala noon. May kinikidnap doon ng mga bikers na babae, kung maalala nyo. Maraming mga nangyayaring mga hostage. Kung titignan ninyo, kung naalala ko noon, kung hindi ako nagkakamali, merong ang hinostage noon, merong ang pinasok noon na panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Tingnan nyo, kung hindi siya nagkakamali. Tapos yung babaeng siklista mga kababayan, sinasabi niya panahon ni Pangulong Duterte, wala ka talagang alam. Yung si Princess Mi mga kababayan, yung sinasabi niyang siklista, ay may ginawa na akong reaction video niyan na pinatay at natagpuan sa Bulacan. August yun, 2022 na. Sino na presidente noon? Yung si Princess Mi mga kababayan, kaibigan ng manggagawa ko sa bisiklitahan ko yan. Sa bisiklitahan ko. Kasi may bike shop ako sa Bagong Silang. Magkadikit yan mga kababayan. Nawala yung batang babae na yun, parang sa may malaria. Doon banda. Kasi nga kaibigan yan. Kaibigan yun. Si Princess na yung kaibigan ng manggagawa ko sa bike shop ko. Ikaw magkwento ka, wala ka namang alam. Sige, patuloy natin. Duterte, na taga Mindoro dahil maraming gold sa katawan. Tapos sasabihin niya pag mamalaki, panahon ni Rodrigo Roa Duterte, walang krimen, mga gago. Kaya nga nandun sa dahig si Rodrigo Roa Duterte dahil puro krimen ang nangyari. Hindi ba krimen sa inyo at tawag doon? Hindi ba krimen para sa inyo yung ginawa ng mga kapulisan ni Rodrigo Roa Duterte na basta-basta na lamang pumatay ng isang tao na hindi man lamang dumaan sa tamang proseso? Sige nga, mag-isip nga kayo. Ikaw mag-isip. Ang dagdag pa namin sa inyo. Ano yan? Diba? So dito, balik tayo sa Sabongero. Balik tayo. Dito, yari po itong si Rodrigo Roa Duterte. Bakit? Dahil, kung titignan po natin, mga minamahal ko mga kababayan, mukhang singhaba ng, o singtaas ng lipad ng eroplano, yung kaso po ni Rodrigo Roa Duterte. Bakit? Mahirap maabot. Diba? Ang lawak, ang layo. Kung gaano karami yung kanyang pinatay, parang masigit pa doon yung kanyang... Dapat sabihin mo, ang labo. Hindi talaga magkatotoo yan. Dahil yung ginagawa mong kwento na yan, ay puro likhang isip lang. Gumagawa ka lang ng kwento. Parang comics mga kababayan. Tama nga, yung sinabi ni Bobong Tanasan, na itong si Ivy Panyol Labrador, pang comics lang talaga ito. Gagawa ng kwento na wala namang alam. Gagawa ng istorya na ang bilis naman mabubuking. Sinungaling tong tao na ito. Sarili niyang, ulitin ko, sarili niya niluluko niya mga kababayan. Sige. Diba? Tapos madadagdag pa itong mahigit 30 katao. Wala na. Tapos gustong hingin ni Rodrigo Roa Duterte na gusto hingin ni Sara, gusto hingin ng mga legal team ni Rodrigo Roa Duterte na palayain siya. Na kung titignan po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, unti-unti na pong mas nabubuksan ang katotohanan sa pamamagitan po ng mga testimonya ng mga buhay na testigo. Dito, lumalabas po may kinalaman si Rodrigo Roa Duterte kay Atong Ang. Balita ko po mga minamahal ko mga kababayan, nagbayad po ng malaki o pera ito pong si Atong Ang kay Rodrigo Roa Duterte. Tingnan nyo mga kababayan itong sinasabi niya na nagbayad ng malaking halaga itong si Atong Ang kay dating Pangulong Duterte. Ito mga kababayan, parang ano na ito ano ba itong tao na ito? Sira ulo ba ito? Baliw ba talaga ito? So mga ganyang pagbibintang mga kababayan, hindi nalalayo na itong si Panyol Labrador, ipapahanap ito ni Atong Ang. Pupugutan ka.
Pupugutan ka Panyong. Malamang talaga lulutang ka kung saan ka man matatagpuan. Napakasinungaling mong tao ka. Asan yung ebidensya mo? O sige, patuloy natin mga kababayan kung may basihan ba siya. Sige, patuloy natin. Alam ni Rodrigo Roa Duterte, alam ni Bato de la Rosa na talagang si Atong ang pumatay. Pero hindi nagawang papanagutin si Atong Ang dahil sa nagbigay ng payola. At ayon sa aking nalaman, ito ay hindi ko pa man kumpirmado kung ito'y tunay, pero ayon po sa impormasyon na ating nakalap. Tingnan nyo mga kababayan, hindi pa siya sigurado kung ito ay tunay. Pero sinabi niya na, sigurado siya na si Atong Ang yung nagpapatay. At alam daw ni Senador Bato de la Rosa at ni dating Pangulong Duterte. Dahil nga daw binayaran, may payula daw. Ang kapal ng mukha nito. Alam mo, taking ko yung mukha nito, nagigigil ako sa taong ito dahil nga napakasinungaling nito talagang gumagawa ng kwentong kasinungalingan, kasiraan sa mga Duterte mga kababayan. Ay kung noon nga pinagmumura kayo si Trillanes dahil nga sa paninira kay dating Pangulong Duterte, ikaw pa kaya? Na wala ka namang kakayanan? Hindi kita pagmumurahin? Tutusukin ko yung dalawang mata. Yan na lang natitira sa'yo na makikita. Yung dalawang mata mo. Takpan mo na yan. Tinakpan mo na nga yung kamay mo. Balot na balot ka. Hindi ka ba naiinitan mga kababayan? Hindi ba siya naiinitan sa ganyang attire niya? Hindi ba siya nahihirapan? Lumalaki na yung mata nito. Dahil namanas na itong tao na ito. Kasi patuloy na rin. Kung di po ako nagkakamali, mukhang daang milyon din po ang binigay ni Atong Ang. Kapalit ng buhay o kapalit ng kanyang kaligtasan o kapalit ng kanyang pagiging malaya sa kabila ng kanyang pagpapapatay sa napakaraming Pilipino. Napakarami kasi sobra 30. Oh, di ko niya alam Diba? Kung ano po ninyo mga minamahal ko mga patayin mo natin. Teka lang sana. Mga 4 taon na yata. Patayin muna natin. Yan ang mga kababayan, hindi nga niya alam na 34. Sinasabi niya lang, may 30 kasi nga hindi niya alam na 34. At ito pagbibintang ni Epifanio Labrador, wala nga lumabas mga kababayan, wala pa nga lumalabas. Kung ano ba talaga o kung sino ba talaga ang mastermind sa pagpapatay kay o sa mga nawawalang sabongeros na yan mga kababayan. Ang pagkakalam natin na wala yung mga sabongero na yan bandang 2021 nasa August, tapos November at saka December. Patapos na nga mga kababayan yung termino ni dating Pangulong Duterte at panahon ng pandemic yan. Kaya nauso yung isabong. Hindi rin siguro masyadong natutukan yan ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte dahil nga sa pandemic din mga kababayan. Pero nga, malapit na matapos yung termino ni dating Pangulong Duterte. At yun na nga, ilang taon na ba nakaupo itong si Pangulong Marcos? 3 taon na, mahigit mga kababayan. Pero bakit hindi pa nila na solve yung kaso na yan? O ikaw Panyong, bintang ka ng bintang. Sabi mo si Atong Ang nagbayad ng ganito, daan-daang milyon. O kayang-kaya ka ipapahanap ni Atong Ang. Dahil pag nalaman ni Atong Ang, malamang baka kung totoo man na si Atong Ang. Kasi nga mga kababayan, noon yung pinagbibintangan niya, ang pinagbibintangan niya na mastermind sa pagkawala ng mga sabongero na yan ay itong si Arnie Davis. Ang sabi niya noon, naalala ko yan kasi gumawa ako ng reaction video niyan nung kasagsagan nung kaso, nung pinag-uusapan itong si Arnie Davis. Ang sabi niya ay ibinaon itong mga missing sabongeros na ito sa may Laguna. Doon daw sa may lupa, sa may bahay na yon na nasa bakuran daw sa likod ng bahay, doon daw ibinaon itong mga sabongero na ito. Tapos ngayon naman, naiba na naman yung kwento niya. Si dating Pangulong Duterte na naman. Hindi talaga nauubusan ng kasinungalingan ito. Tutugisin ka ni Atong Ang. At malamang at tawag nito mga kababayan, hindi nalalayo na mabalitaan na lang natin kahit anong pagtatago mo Panyong, mahanap at mahanap ka dahil sa mga paninira mo sa mga tao
na wala ka namang sapat na basihan. Wala ka naman ang hawak na ebidensya. Talaga tinutumbok niyo mga kababayan na ang pumatay daw sa mga missing sabongeros na ito ay si Atong Ang. Wala pa namang investigasyon. Ni NBI nga wala kang sinabi, DOJ wala kang sinabi, Philippine National Police wala pa kang sinabi, pero siya mayroon na siya mga kababayan. At ang nakakaano talaga nito, talagang dito ako talaga naasar mga kababayan dahil dinadawit na naman si dating Pangulong Duterte. Talagang ayaw tumigil itong tao na ito. Kailangan itong tahiin yung bunganga ng tao na ito. Pero nga dito na lang muna, no? Abangan na lang natin yung mga paglutang ng sabihin na natin paglutang ng katawan ni Epifanio Labrador dahil nga sa kanyang panibago na naman kasinungalingan. Alam naman natin, mayaman na mayaman yang si Atong Ang. Yan ang lang dito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo at ilang bisis na tayo na ilang araw tayo na hindi masyadong nakapag shoutout dahil nga sa busy tayo. Shoutout kay Noel Di Guzman, shoutout idol ha. Shoutout na rin kay Efren Biton, shoutout sa iyo Lods, Efren Biton. Shoutout kay Dongkoy, shoutout kay Conrado Goldi, shoutout na rin kay Member Jeff Religious ng Pulilang Bulacan. Kay Isaias Garcia, shoutout kay Nel Villarreal, shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Rumi Ditorio, shoutout na rin kay Pini Lujay, shoutout na rin kay Ma'am Susan Sibinichik, shoutout sa iyo Ma'am Susan Sibinichik, shoutout sa iyo. Shoutout na rin kay Risti Senior Cordoba. Kay Ma'am Idisa Borbi, shoutout ha. Kay Jaime de la Pasión, shoutout. Commander Tago. Totoo, tama talaga. Commander Tago yang si Epifanio. Shoutout na rin kay Renato Amante. Sana po nagpo-shoutout sa akin dito. Hindi ko na makita. May nagpo-shoutout sa akin dito. Hanapin ko lang mga kababayan. Kasi sabi niya pa-shoutout naman next video. Ito na. Shoutout tao, sabi ni Roger Tariman. Shoutout na rin kay Jumar Akis at kay Jaime de la Pasión. Yun ang dito na lang muna. At once again, this is Ronnie TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.